are my sunshine. Good morning sa pinakamamahal ko. Kumusta ang tulog mo? Sana andito ka sa tabi ko. Para pagkagising ko sa umaga, mukha mo agad ang makikita ko. Kumain ka pagkagising mo ha. Chat mo rin ako kaagad. Kay gising ko pa lang, miss na agad kita. I love you. I love you uli. At isa pang I love you. Mahal kita. Bakit ang tagal mag-reply ng mundo ko? Busy ka ba? O ayaw mo na ba sa akin? Bahala ka. Kahit ayaw mo na sa akin, I won't let you go. Siyempre, akin ka lang. Love you. Tulog na. Pagagising mo, mahal pa rin kita. At mamahalin pa kita lalo. I'm loving you more each day. Salamat dahil palagi ka nandyan. Pinakamamahal ko. I love you. Hindi lang sapat na sabihin ang mahal kita. Alam mo kung gaano kita kamahal. See you in our dreams. At ayun na ang huli nating mensahe sa isa't isa. Huli na mensahe na dapat pala sinulit ko na. Dapat pala pinahalagahan ko ng sobra. Kung alam ko lang na ito na pala ang huli, edi sana hindi na ako natulog. Dahil iiwanan mo rin ako. Sana kinausap kita. Dahil ito na pala ang huling gabi na mamahalin mo ako. Nagkakilala tayo 11 months ago. It was midnight. Malungkot ako noon at ikaw naman ay parang may kulang sa'yo. I accidentally waved at you. Kaso hindi ka naniwala. Ang sabi mo, gasgas na napindot lang. Pero napindot lang talaga. Nagtatalo tayo buong magdamag. Dahil akala mo gusto kitang landiin. Pero napindot ko lang talaga iyon. Isang linggo mo akong inaasar noon. Ako naman, reply pa rin ng reply. At hindi ko napapansin na masyado na ako nagiging comfortable sa iyo. Pagkatapos ng isang linggo, hindi na ulit tayo nag-usap. Hindi ko alam kung bakit, pero na-miss kita. Mayat-mayat akong bumibisita sa wall mo at kinakabahan kapag active ka sa messenger. Pero hindi ka na uli nag-chat. Hanggang sa isang gabi, nagbibiw ako ng Facebook stories mo. At accidentally kong napindot ang sad reaction. Doon, inasar mo uli akong nagpapapansin ako sa iyo. Umamin ako, ang sabi ko na miss kita. Umamin ka rin, sabi mo, nagpapamiss ka dahil napofall ka na sa akin. Kaya ka umiiwas. Ako na mismo nagsabi sa iyong ligawan mo ako. Binibigyan kita ng permiso na gawin iyon. Wala pang 1 month, tayo na. Sa buong duration na naging tayo, minahal kita ng sobra. Kapag moody ako, imbis na mainis ka, sinusuyo mo ako. Kahit nga ikaw ang galit minsan, ikaw pa rin ang nanunuyo. Napaka maalaga mo, maalalahanin. Kapag malungkot ako, malungkot ka rin. Kasi gusto mong magkasama tayong nararamdaman iyon. Kung ano man ang nararamdaman ko, gusto mong sinishare ko iyon sa iyo. Para hindi ko isiping nag-iisa ako. Problema nga lang natin ay ang distance. Masyado tayong malayo sa isa't isa. Hindi kaya ng allowance natin ang travel expenses. Kaya nag-decide tayo na mag-ipon. At ika-11 months natin, bigla kang nawala. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero ang mga message na yun pala yung last message mo sa akin. Masaya akong natulog, pero huli na pala yun. Bigla kang nawala na parang bula. Chat ako ng chat sa'yo, pero hindi ka nagre-reply. Tawag ako ng tawag, pero hindi ka sumasagot. Nawala ka na. Hindi ko alam kung bakit. Kung gaano tayo kabilis nagsimula, ganun din tayo kabilis natapos. Hindi ko alam kung tapos na ba o kung meron pa. Iniiwasan mo ba ako? 3 days later, tumawag uli ako sa'yo, pero babae ang sumagot. Napatay ko kaagad ang phone ko. What if kasal ka na pala? What if may anak ka na? Nagpakalasing ako at tinawagan kita ulit. Sinagot mo, pero hindi ka nagsasalita. Nagrant ako, pero naghabol din ako. Nagmakaawa ako na hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam ang nangyari. Ayaw kong makasira ng pamilya, pero ayaw ko rin masira ng tuluyan ng sarili ko. Kaya ko naman mag-move forward. Basta malaman ko lang kung anong nangyari. Nagsawa ka na ba? Trip mo lang ba yun lahat? Kahit anong sagot, gusto kong tanggapin.
Ayokong ma-stuck sa ganong sitwasyon at habang buhay na iisipin kung ano ba ang nangyari. Pero hindi ka sumagot. Binabaan mo lang ako ng tawag. Ang sakit. Sobrang sakit. Ma'am, ito na yun, sabi ng tricycle driver. Nagbayad ako ng pamasahe at bumaba. Hindi ko matiis na wala ka. Kaya pumunta na ako mismo sa lugar mo. Oo, sobrang malayo. Oo, ang laki ng gastos. Pero wala na akong pakialam. Kung hindi mo ako bibigyan ng sagot, ako na ang maghahanap ng sagot. Kinuha ko ang phone at isa-isang tinignan ang lahat ng pictures na ipinadala mo sa akin noon. Ang pangako mo sa akin, pupuntahan natin iyon. Ang nakakalungkot lang, siguro nakatadhana nga talaga akong pumunta rito. Hindi nga lang ang kasama ka. Inisa-isa ko sila mula sa hilltop, seaside, yung damuhan, yung swing, yung mango tree na inuupuan mo, yung palayan, lahat sila pinuntahan ko. Kinuhaan ko pa ng picture lahat para lang mapagaan ang pakiramdam ko at natupad ko sila. Nakakatawa, nakakalungkot. Sino ang mag-aakala ang dating pagmamahalan ngayon ay nauwi sa masakit na katapusan? Sobrang bilis ng lahat, pakiramdam ko, unti-unti akong mauubos kung papatagalin ko pa. Napangiti ako, kung dahil ba sa lungkot o sa awa sa sarili, ay hindi ko na rin matukoy. Tinignan ang langit, malapit na rin gumabi. Habang pinagmamasdan ko ulit ang kalangitan, habang parating ang dapit hapon, katulad ng pagtatapos ng isang magandang dapit hapon, paano ko tatanggapin ang pagkawala ng masayang relasyon na nabuo sa pagitan namin? Tinignan ko ang address na nasa phone ko. Siguro ito na ang tamang oras para makita ka. At ito na rin siguro ang tamang panahon para makasama ka. Pero kakayanin ko kaya? Araw-araw, sinasabi mo na ako ang gusto mong makita at makasama. Every time the sun would set, tuparin natin ang sinumpaan natin sa isa't isa. Kung saan ko ba nakuha ang ganitong tapang ay hindi ko na rin alam. Ang alam ko lang, desperada na ako. Buo na ang desisyon ko, pupuntahan kita sa inyo. Kahit ipagtulakan mo akong paalis, kahit ayaw mo na akong makita, o kahit magalit ka pa sa akin, wala akong pakialam. Pagkatapos ng lahat, pumunta pa rin ako dito at wala nang dahilan para umatras pa ako. Gusto kong makita ang taong mananakit sa akin. Mga ilang minuto na ako naglalakad. Natagpuan ko na lang ang sarili kong nakatayo sa harap ng inyong bahay. Parang katulad ng mga bahay sa probinsya. Simple, pero maaliwalas sa mata. Nakatitig lang ako sa bahay nyo. At hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman sa kung ano ang makikita ko. What if may pamilya ka na talaga? What if i-deny mo ako? Hindi ko kaya. Iniisip ko pa lang, sobrang sakit na. Papalayo na sana ako nang may tumawag sa pangalan ko. Isang matandang babae. Ngumiti siya sa akin at kumaway. Nagulat ako nung tinawag niya ang pangalan ko. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Ang sabi niya, parati raw ipinapakita ng kanyang apo ang mga pictures ko. Ako raw ang laman ng kwento mo araw-araw. Gusto mo ba siyang makita? Sabi niya. Napatango ako habang may nangingilid na luha sa aking mga mata. Ngayon alam ko na. Alam ko na kung bakit mo ko iniwan. Nakakainis ka. Naiinis ako sa'yo. Tumakbo ako patungo sa kinaroroonan mo. Mga ilang minuto, natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa harap mo. At tayo lang ang tao sa lugar na iyon. Habang papalubog ang araw, nakatingin ako sa'yo. Habang ramdam ko ang sakit sa aking dibdib. Miss na miss kita, sobrang miss na kita. Hindi mo alam kung ano ang nangyari sa akin noong wala ka. Maya't maya akong nagche-check ng phone ko. Naghihintay sa isang mensahe na kahit kailan, hindi na darating. Nagising ako ng madaling araw dahil ikaw ang laman ng panaginip ko. At wala akong ibang magawa kundi ang mamiss ka. At mag-overthink kung ano ang nangyari. Ngayon, heto tayo mahal ko. Tumulo uli ang mga luha na kanina pa namumuo sa mga mata ko.
Napaatras ako at napaiyak. Nakakainis ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang pag-iyak ko ay naging hagulgol nang maalala ko ang sinabi sa akin ng lola mo. Palagi kanyang ikinukwento sa amin. Nag-aaral yan sa umaga, nagtatrabaho hanggang alas 2, uuwi ng alas 3, papasok ng alas 6, para lang makadagdag sa ipon niya, para daw makita ka. Kaso, nung pauwi siya, napagtripan, hinold up, nanlaban at sinaksak. Sabi ng mga taong tumulong sa kanya, hindi siya humihingi ng tulong para iligtas siya, kundi para ibalik yung cellphone niya. Kasi hindi ka pa niya nasasabihan kung nakauwi na siya. Baka raw nag-aalala ka na. Lalong lumakas ang hagulgol ko. Napapikit ako ng mariin. Inis na inis ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Akala ko nagsawa ka lang sa akin. Akala ko ayaw mo na sa akin. I even considered you as an asshole. A certified jerk. Pero bakit naman ganun? Bakit mo pinahirapan ang sarili mo? Para lang makapag-ipon at para magkita tayo. Bakit hanggang sa ganung sitwasyon mo, ako pa rin ang inaalala mo? Bakit ang daya-daya mo? Napatingin ako sa iyong libingan na may pagmamahal, sakit at pagsisisi at halo-halong emosyon. Pinikit ko ang aking mga mata at ang aking mga luha ay tumulo sa lupa. Naalala ko yung kantang palagi mong nire-request sa akin kapag hindi ka makatulog tuwing gabi. You are my sunshine. I started singing. My only sunshine. My voice cracked. You make me happy when skies are gray. Lalo akong napaiyak. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Sobra akong napaiyak. Ang hirap-hirap. Hinawakan ko ang iyong libingan. Nakangiti. Habang may kirot pa rin sa aking dibdib. Happy anniversary, mahal. Ngayon ay natupad na natin ang ating pangarap. Magkasama tayo ngayon habang papalubog ang araw. Sleep tight. Let's meet in our dreams. I love you always. Mahal ko.